Naiya. Ni hindi naman mapangiti ng mapait si Rio sa nalalapit niyang pagyapak muli sa kanyang bansang sinilangan. Samot-saring emosyon naman ang kanyang nararamdaman na tila nag-uunahan sa pagkabog ng kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. It's been years since he left the Philippines. At magmula nang umalis siya sa Pilipinas, ang akala niya'y nakalimutan niya na ang mapait na nangyari sa kanya noon. Hindi pa pala. Dahil kahit pala na lumaki siya ng busog sa pagmamahal mula sa kanyang nanay at tatay ay nababalot pa rin na paghimagsik ang kanyang kalooban. Gabi-gabi siyang hindi pinapatulog dahil naaalala niya ang mapait na nangyari sa kanya noon. Sa bawat pagtulog niya at pagpikit ng kanyang mga mata, yun ang lagi niyang nakikita. Ang kanyang nakaraan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya tinatantanan ng masakit niyang nakaraan. Kaya naman magmula noon ay tinatak niya sa kanyang isipan ng paghihiganti. Alam niya kasi na yun na lamang ang tanging paraan para matahimik ang kanyang kalooban. Ang kanyang paghihiganti. Nang tuluyan namang makalapag na ang eroplano ay tumayo siya para kunin na ang kanyang hand carry. Hindi naman siya naghintay ng matagal doon dahil agad namang dumating ang kanyang abogado. Kamusta naman ang iyong flight? Bungad na tanong ni Attorney Carpio. Good. Maiksing sagot niya rito. Pwede ka muna magstay sa hotel room ko just for a while. No way. What I mean is, hindi tayo pwede sa iisang hotel magsama. Pagputol niya sa sinasabi ni Attorney Carpio. Nakakunot noon naman si Attorney Carpio. Why is that? Naguguluhang tanong ni Attorney Carpio. I just wanted to be careful. Mabilis niyang sagot. Huh? Mag-ingat? Saan naman? Bulong ni Attorney Carpio sa kanya. Konti lamang alam ng kanyang abogado sa wikang Tagalog at minsan naman ay nabubulol pa siya rito. He smirked. So, any update? Pagbabago niya ng topic. Lumapad naman sa mukha nito ang ngiti. I have great news for you, Rio. I didn't tell you when you called me that I'm in a meeting with the owner of the land that time. I got it. We got it. Masayang pagbabalita niya rito. He was happy from the news he heard from Attorney Carpio. At sa sobrang kasiyahan niya, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you. Thank you so much. Madamdaming sabi niya at tinapik niya pa ito sa likod. You're always welcome, Rio. You know that I will do everything you ask to me. Anito. He nodded. He knew that. Binigay ko na sa kanya ang pera para makuha na natin ang lupain mula sa bangko. After he gets the title in the bank, he'll give it to me. Sa isang kilala at mamahaling hotel naman sa Makati nagpahatid si Rio sa kanyang abogado. Pagkatungtong niya pa lamang dito ay agad na nagpaalam si Rio sa kanya upang makapagpahinga na siya ng maaga. Sa isang malaking bahay naman ng mga barera, nagtaka pa ang ama ni Yuri na si Jaime na naabutan pa nito sa kanyang agahan. Wala ka bang klase? Tanong nito. Meron. Maiksing sagot nito. So bakit andito ka pa? It's already past 10. Anito. She sighed. After lunch na lamang ako papasok, Papa. Sagot niya. Anak ng tipaklong ka talaga, oh. Pailing-iling pa niyang sabi sa kanya. Siya na mismo kasi nag-aayos ng okasyon para sa kanyang ika-18 kaarawan. Sa mismong likod bahay ng kanilang mansyon lamang gaganapin ang birthday niya. Ang gusto naman ng kanyang amay mag-celebrate siya ng birthday sa isang eleganteng lugar. Ngunit siya na mismo ang tumanggi. Kapag sa Manila naman siya nag-celebrate ng birthday, hindi niya maiimbitahan ng iba niyang kaibigan sa hasyenda. More than anything else, gusto nito na present sa mismong birthday niya ang lahat ng tauhan sa hasyenda. Maybe they call her a spoiled brat. Pero malapit naman ang kanyang puso sa mga ito. Well, everything's fine. Sagot niya na sumubo naman ng bacon. Okay naman ang lahat, pero meron pa akong isang problema eh. Sabi niya habang nakanguso. Bigla namang naalerto ang kanyang ama. Ano naman yung problema? Wala pa akong escort hanggang ngayon. Next month na yung debut ko eh. Nagpapanik na sabi naman ito sa kanyang ama. Natawa naman ito sa sinabi niya. Sus, akala ko naman kung anong napakalaking problema na yan. Napapailing na sabi nito. Pero Papa, ungot nito. Hindi naman problema yun. Bakit hindi ka magpahanap sa pinsan mo? For sure na maraming kakilalang binata yun na pwedeng mong maging escort.
Her father was referring to his cousin on her mother's side. Dalawa lamang na magkapatid ang kanyang nanay at ang nanay ni Derek. Kaya ito ang nag-iisang pinsang buo niya. Ang mga pinsan niya naman sa kanyang ama ay pawang mga second cousins dahil nag-iisang anak lang din ang kanyang ama. Mga ilang sandali naman, bigla siyang napaisip. Maya-maya ay napatango. Bakit kaya hindi niya naisip na maghanap ng makakaibigang lalaki sa kuya Derek niya? Napangiti naman siya. Isa na lamang ang kanyang magiging problema kung sakasakali. Pag-iisipan niyang mabuti kung sino sa mga gwapong kaibigan ng kuya Derek niya ang kanyang pipiliin. "Thank you, Papa," nakangiting sabi niya sa kanyang ama. "You're welcome, anak," nakangiting tugon rin ito. Masayang nagkakwentuhan naman sila habang nag-aalmusal. Walang kaalam-alam si Yuri sa napakabigat na problemang pinapasa ng kanyang ama. Hindi na makapaghintay si Yuri para sa suggestion ng kanyang ama. Pagkatapos kumain, dali-dali siyang tumungo sa bahay ng pinsan niya. "Ang kuya Derek nandyan ba?" Bungad na tanong naman ni Yuri sa katulong nang pagbuksan siya nito ng pinto. Kanina pa kasi ito tinatawagan sa cellphone ngunit hindi man lang ito sinasagot. Kaya sa halip ay personal niya na lamang itong tinungo gamit ang kabayo. "Naando doon po sa komedor," sagot ng katulong. Tuloy-tuloy naman siyang tumungo sa komedor. Natagpuan niya roon ang kanyang hinahanap na kasalukuyang naghahapunan. Nang makita naman siya, ibinaba nito ang kubyertos na kanyang hawak. "Oh, Yuri, hapon na. What brought you here?" tanong nito sa kanya. "I was calling you the whole day, but your phone kept on ringing," nakalabing sabi niya. Hinila niya naman ang silya doon at siyang umupo. Another plate for Yuri please." Magalang na utos naman ni Derek sa kanyang katulong. Agad namang yumuko at saka umalis ang kanyang inutusan. Mga ilang sandali pa ay bumalik na ito at may daladalang plato at saka inilapag sa harapan niya. "Hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka lang na kumakain dito?" anya. Mag-isa lang naman talaga ako dito sa bahay," sagot nito sa kanya. Sabay sumubo muli ng pagkain. "Bakit ba kasi hindi ka na lang sa bahay matulog?" Bakit naman ako makikitulog sa inyo? May sarili naman akong bahay." Nito habang naiiling pa na nakatingin sa kanya. Bakit hindi ka na lang kasi mag-asawa?" "I don't have any girlfriend." Bakit?" "Cut it off, Yuri." Putol ng pinsan niya sa kanyang pagsasalita. Kilala niya kasi ito sa pagiging makulit at sa tuwing may kailangan siyang sabihin, sa tuwing na ay may pasakalya pa siya. Hindi na siya nagsalita. Sa halip naman ay sinubo niya ang kanyang hinlalaki. It was her mannerism. Either may nagawa siyang kasalanan or may hihilingin siya. "Huhulaan ko. Isang pabor na naman ang hihilingin mo sa akin. Kesa naman sa may nagawa ka namang kasalanan." Nito. Napalabi na naman siya. "Huge favor please." Anya. "What is it?" tanong nito matapos na maubos ang kanyang inunguya. "Next month na kasi yung debut ko." Anya. "Speaking of your upcoming birthday, wala pa akong birthday present sa'yo." Pangungunan nito. "Just make sure na maganda yung regalo mo sa akin ha, Kuya Derek." Nakalabing babala nito. Natawa naman to. "Ano nga pala ulit yung pabor na sinasabi mo?" Ano kasi? I need an escort." Anya. "Escort?" Wala pa kasi akong escort sa debut ko, kuya." Muli na naman itong natawa. "Sa dinami-rami ng lalaking kakilala mo, ni isa ba sa kanila wala kang mapili?" Lahat naman sila walang pumasok sa standards ko eh." Nakangusong sagot niya. "How about suitors?" Anya. Sabay ikinumpas ang isa niyang kamay. "Hindi ko naman kasi sila type." Anya. "So ang sinasabi mo na gusto mo na akong maghanap ng escort para sa'yo?" Tumangutango naman ito. Binigyan mo pa talaga ako ng problema ah." Palatak nito. "Sino ba sa kanila ang gusto mo maging escort?" May picture ka naman nila diba? Nasa album mo naman eh." Derek nodded. "Hiramin ko nilang yun para makita ko kung sino sa kanilang matitipuhan ko." Sige na nga, after we eat kunin mo na lang yung mga yun sa study room ko. Naroon lahat ng mga pictures ko with my friends." Nito. "Thanks."
Nakangiting sabi niya bago pa siya naglagay ng kanin sa kanyang plato. Nakakailang subo na siya nang muli na namang pumasok sa komedor ang isa niyang katulong. Sir, may bisita po kayo. Pagbibigay alam nito sa pinsan. Kunot noong tanong naman ng pinsan. Kaibigan niyo raw po nasa sala po siya. Muling sabi nito. May inaasahan ka bang bisita? She asked. Wala. Umiiling naman na sagot nito. Pakisabi na lamang na susunod na ako. Baling nito sa katulong. Sandali naman itong nagpaalam sa kanya upang puntahan sa sala ang sinasabi ng katulong na bisita nito. Naiwan naman siyang ipinagpapatuloy ang pagkain. Pagkatalikod pa lamang ng katulong ni Rio buhat sa pagkakaupo nito sa sofa, ay nilapitan nito ang isang oil painting na nakasabit sa wall. He smiled. Best friend niya kasi ang nakapaint doon way back in college. Noong nakaraang taon lamang ulit sila nakita nito. Nagbakasyon rin kasi ito noon sa Amerika. Kinontak niya ito para makapag-set sila kahit papano ng kanilang pagkikita. Iniimbitahan rin siya nito na kung may bakanting oras siya, ay magbakasyon siya sa bahay nito. Pero kahit ganun siya kabisi sa buhay ay ginagawa niya pa rin na isingit ang oras niya para sa kanyang best friend para makadalaw siya sa Buena Vista. Tanging makatapos na lamang siya ng masteras ang kanyang hinihintay. Yes, you're looking for me? Anang tinig na pamilyar naman sa kanya. He smiled. Ipinamulsa niya naman ang kanyang kamay bago pa siya tuluyang lumingon ng dahan-dahan. Hey, buddy! Nakangiting bati niya naman kay Derek. Rio? Hindi makapaniwalang tanong nito. Sino pa nga bang iniisip mo? Rio! Nasiyahang bati nito sa kanya at saka naman lumapit siya rito. Tinapik niya naman ang kanyang balikat. Anak ng tipaklong naman ba't hindi ka man lang nagsabi na darating ka? Dagdag pa nito. Kung nagsabi ako, hindi ko sana nakuha yung ganyang reaksyon mula sa'yo. Sabi niya sabay tawa. Tinapik niya rin ito pabalik sa kanyang balikat. When did you arrive? Last night lang. Naka-check-in ako ngayon sa isang hotel. Naisipan ko lang na bisitahin ka rito. Sa hacienda na pinagmamalaki mo. Sagot niya. Mabuti naman at hindi ka nahirapan na hanapin tong lugar na to. Hindi naman ako ganun makakalimutin. Tanda ko pa rin hanggang ngayon ang address na ibinigay mo. Maluwag na rin ang schedule ko kaya naman naisingat kong pagbabakasyon ko rito. Sabi niya. Mabuti naman. Abay matagal-tagal ka rin hindi nakabisita rito sa Pinas Mga ilang taon na nga ba yun? Tanong nito sa kanya. Sandali lamang siyang natigilan. Nabanggit niya rito noon na matagal na nga siyang hindi pa nakakabisita muli sa Pilipinas. Pero hanggang dun lamang yon. Kahit na close sila sa isa't isa, ni isa'y wala pa rin siyang naikukwento dito. Tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa kanilang dalawa ni Derek ay mas palakwento ito tungkol sa kanyang personal matters. Kaya naman sa pagdaldal nito ay may nalalaman siya. 12? No, 15 years. Maiksing sagot niya. See? Sa sobrang tagal mong nawala dito sa Pilipinas, hindi mo na alam kung ilang taon ka nang hindi umuwi rito. Palatak naman ni Derek. Kaya nga Kamusta na nga palang mama mo? Mama Rosalinda is fine. Sana sinama mo na siya na magbakasyon. Sobrang abala ni nanay sa kumpanyang inaasikaso niya. Sinasamantala ko na nga yung pagdalaw ko rito dahil katatapos ko lamang ng masteral. Kapag ako na ang pumalit sa kanyang pwesto, aasahan ko na talaga sa sarili ko na magiging abala na ako at hindi ko na rin mararanasan ang magbakasyon. Pagpapaliwanag niya rito. Bago pa man magsalita ng tuluyan si Derek, naunahan na ito ng isang boses. Kuya Derek, sinong Parang may isang udla naman sa puso ni Yuri nang lumingon sa kanya ang kausap ng kanyang pinsan. That man was utterly gorgeous looking guy. Was he a Hollywood actor or naligaw lamang siya dito sa hacienda? Yuri, untag sa kanya ng pinsan. Sorry kuya, may sinasabi ka? Natawa na lamang si Derek sa kanyang reaksyon. Muli nitong nilingon ang lalaking bisita nito. Ngumiti naman ang lalaki. Siya pala yung kinukwento ko sa iyo na makulit kong pinsan, si Yuri. Sabi ng pinsan niya sa kanyang bisita. Yuri, this is my best friend, way back into college, Rio. Baling nito sa kanya. Nakatulala lamang siya.
Hindi niya magawang kumilos o makaalis sa kanyang kinatatayuan. Si Rio na ang unang lumapit sa kanya. At dahan-dahan namang lumapat ang labi ni Rio sa pisngi ni Yuri. Dahilan upang lalo siyang hindi makaimik. "Nice to meet you, Yuri." Anito. Me too?" Pagkabundol-bundol na sabi niya. Gusto niyang batukan ng kanyang sarili. It wasn't the first time na makakita siya ng sobrang gwapong lalaki. Pero sa dami ng nakita niya, ngayon lamang at sa kauna-unahang pagkakataon ay siyang nagsusun sa isang lalaki. She can't help it, can she? Super very striking naman kasi ang personality nito. Ngayon lang kita nakita. Halos lahat kasi ng mga kaibigan ni Kuya Derek, kilala ko na. Anya rito. Rio laughed softly. He's based in America. Ngayon na lamang siya muling nakabisita dito sa Pinas. After so many years. Si Derek na ang sumagot. We were buddies way back then. Matagal niya na rin akong kinukulit at iniimbitahan pero sobrang busy ko. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng time. Sabi naman ni Rio na hindi naman nawawala sa labi nito ang pagkakangiti. I see. Anyway, hindi ka pa tapos kumain, kuya? Baling niya sa kanyang pinsan. Ay, oo nga pala. Anito na tila noon lang muling naalala na kumakain pa pala siya. Sorry, my bad. Na hindi man lang kita naanayahan na maupo. Baling niya muli kay Rio. Anyways, follow me sa dining room. I'm sure pagod ka sa biyahe mo. Sabayan mo na ako maghapunan. Pag-aalok pa ni Derek sa kanya. Panabay naman na naglakad ang dalawang lalaki. Siya naman ay kinikilig habang hinahawakan pa ang pising hinalikan ni Rio. Habang nakasunod siya sa kanila. Mukhang malulutas na ang kanyang problema. Si Yuri naman ay kanina pa paikot-ikot sa kanyang kama. Hindi niya alam kung anong pwesto ang kanyang gagawin. Madaling araw na kasi at tila ba hindi pa rin ito dinadalaw ng antok. Was it love at first sight? Tila naman nananaginip siya habang kayakap ang kanyang unan. Wala na siyang iba pang nasa isip kung hindi si Rio. Kahit pa kanina niya lamang ito nakita pero parang ang lakas ng epekto nito sa kanya. Si Rio lamang ang bukod tangi bumulabog sa kanyang sistema. Ni isa man sa kanyang manliligaw ay hindi pa nangyaring nagkaganon siya. Ni isa sa mga nanligaw sa kanya, hindi pa nangyayaring natigilan siya at napupuyat ng ganon dahil sa kakaisip sa lalaki. Bukod tanging si Rio lamang. Okay ka lang ba, Beshi? Bungad na tanong ni Mikayla kay Yuri. Lunch break kasi sila ngayon at kasalukuyan silang nasa kantin. Ha? Anya, kanina pa siyang nakatulala at tila wala sa kanyang sarili. Aba, napasapo naman si Sandara sa noo. Kanina pa kami salita ng salita rito. Hindi ka pala nakikinig, Gusmiyo naman oh. Palatak nito. Sorry, you were saying? Ang sabi ko kung ma-escort ka na ba? Panay ang pagkukwento mo sa amin ng 18 roses, 18 candles mo. Pero sa escort mo wala pa rin. Sabi ni Saima. Kabilang ang tatlo nitong matalik na kaibigan sa 18 roses niya. Huy, untag sa kanya ng mga kaibigan niya. Paano'y tulala pa rin siya hanggang ngayon kapag naririnig niya ang salitang escort na binibitawan ng mga kaibigan niya. The search for my escort is over. Sabi niya sa kanyang kaibigan habang kinikilig. Grabe naman, ang tagal mong mamili ng escort ha? Naiiling naman na sabi ni Mikayla sa kanya. Siguraduhin mo lang talaga na isang fafang escort mo ha? Pabaklang tono na sabi ni Sandara sa kanya. She widened her smile. Ay pak, kabugera. Ang laki ng ngiti ni Sista ha? Sino ba kasi Itachiwa? Sabi ulit ni Sandara. Basta makikilala niyo na lamang siya sa mismong party ko. Pamisteryo niyang sabi sa mga kaibigan. May ganon? Sabay-sabay na wika ng tatlo. Hindi na siya muling nagsalita pa. Tumingin na lamang siya sa kawalan na tila ba nangangarap. Nagkatingin na naman ang tatlo. Maliwanag naman ang ilaw sa loob ng mansyon ng bahay ng mga barera. Pati labas ay nasasakupa ng nagagandahang ilaw at mga palamuting bulaklak. It was Yuri's 18th birthday. Tulad nga ng kanyang hiling, ang lahat ay naroroon. Lahat ng tauhan sa hasyenda. Oh my goodness, wow! Sabay-sabay na sabi ng mga kaibigan ni Yuri nang puntahan siya nito sa kanyang dressing room. Sikat na artista ba yung haharapin te?
pagbibiro ni Sandara. Nagtawa na naman silang lahat. Lumapad naman ang ngiti niya sa labi. She wanted to look beautiful tonight. Ang gabing yun ay para sa kanya. At isa pa, gusto niya kasi na maganda siya sa paningin ng escort niya. Speaking of which, nag-text na nga sa kanya ang Kuya Derek niya. Malapit na raw ang mga ito. Sa wakas, makikita ko na rin kung sino yung escort mo. Abay, tignan mo naman yung mata ko. Halos sakupin na ng eyebags tong mata ko kakaisip kung sino ba Itechi ang magiging escort mo. Pag-exaggerate na sabi sa kanya ni Sandara. Uy ka naman masyado, beshi. Natural lang naman na malaki ang mata mo, no? Froggy ka kaya? Biro naman ni Mikaela. Nagtawa na naman sila. Natigil lamang sila sa pagtatawanan nang biglang sumilip sa silid ang nag-organize ng party. Malapit na raw silang mag-umpisa. Binati at hinalikan naman siya sa pisngi ng mga kaibigan bago sila tuluyang lumabas ng kanyang silid. Nang makalabas naman ang mga ito, ay nakamasid lamang siya sa salamin. She smiled. Kontento na kasi siya sa kanyang nakikita. She looked like a princess. Ang tema kasi ng gown na kanyang suot ay isang malaprinsesang datingan mula sa isang fairy tale. Meron pang nakasuot na white diamond crown sa kanyang ulo. She smiled again. Hindi na kasi siya makapaghintay na makita na niya ang kanyang Prince Charming. Nang puntahan naman siyang muli ng organizer para sabihin na maghanda na ito, mag-uumpos na kasi ang kanyang party. Bago siya lumabas ng dressing room ay tumingin muna siya sa salamin. Ladies and gentlemen, our debutant, Miss Yuri Barrera. Pagtawag sa kanya ng MC. Mula sa likod ng isang magarang kurtina ay lumabas siya. She was wearing a smile. Mahinang kanta, ingay, at palakpakan ng mga taong kanyang naririnig. Ang lahat naman ay hindi napigilang mapanganga at matulala habang siya'y tila isang prinsesa na bumaba sa isang matarik na hagdanan na napapatungan ng isang red carpet. Habang pababa siya, ay nakaalalay naman ang kanyang ama na sobrang proud sa kanya. Habang pababa siya, ay iniikot niya naman ang kanyang paningin na tila may hinahanap na kung sino. Nakita niya ang kanyang pinsan sa baba ng hagdan. Nakangiti naman ang pinsan niya habang nakatingin ito sa kanya. She smiled at him. Ibinaling naman niya ang kanyang paningin sa lalaking katabi nito, si Rio. Gwapong-gwapo naman siya sa suot-suot nito. Tila isang prinsipe naman si Rio sa kanyang suot at kakasigan. Habang bumababa siya, ay kay Rio lamang siya nakafocus ng tingin. Ganon din naman ito sa kanya. He was smiling at her. Palihim naman siyang kinikilig nang makita niyang ngumiti ito sa kanya. Happy birthday! Nakangiting bati sa kanya ni Rio nang makababa ito sa hagdanan at matapat rito. Thanks! Nauutal na pasasalamat niya. Thank you, young man, for granting my princess request. Masyado kasing mapili itong dalaga ko eh. Wika naman ng papa ni Yuri kay Rio. Isang napakalaking karangalan mula sa akin ang maging escort ng isang napakagandang dilag na kagaya ng inyong prinsesa. Nakangiting sabi ni Rio. Pakiramdam naman ni Yuri ay nag-iinit ang kanyang pisngi. Happy birthday, pinsan! Singit na bati ng pinsan niya sa kanya. Nakipagbeso pa si Derek sa kanya. She whispered, "Thank you," to Derek. Dalawa naman ang ibig sabihin niya sa kanyang pasasalamat. Ang una ay dahil binati siya nito. At ang pangalawa naman ay dahil sa pagbibigay sa kanya nito ng napakagandang regalo. And that was Rio. Halos pakiramdam ni Yuri na tanging silang dalawa lamang ang tao ni Rio. Pakiramdam niya ay silang dalawa lamang doon habang nagsasayaw sila ng waltz. He was her last dance. Thank you, anya rito. For what? Kunat noong tanong naman ni Rio bagaman nakangiti. Tila siya naman ang hinihigop na mga ngiti nito. Sa pagpayag mo na maging escort ko. Alam ko naman na hindi tayo magkakilala eh. Pakiramdam ko tuloy ngayon. I impose myself too much. Too late for that, Yuri. Natawa naman ng mahinang binata. Actually, nagtaka talaga ako nang sabihin sa akin ni Derek na kinakailangan mo ng escort. Don't you have any suitors who will pass to be your escort? Siya naman ngayon ang natawa. Oh, glares, Yuri. Nag-18 ka lang parang naging mapang-akit na lalo ang mga ngiti mo. Hindi sana ikaw ang magiging escort ko ngayong gabi kung meron sa kanilang nakapasa. Diba? Oo nga no?
Napapailing naman siya habang natatawa sa kanyang sarili. Nang matapos naman ang 18 roses, ay ang Cotillion de Honor naman ang isinunod. Isa-isang ipinakilala ng MC ang mga magkakapareha sa Cotillion. Siyempre, ang pinakaaabangan naman ng lahat ay ang kanyang grand entrance. Unique naman ang suot niyang gown para sa kanyang Cotillion de Honor. Pero tulad naman nung nauna, ay tila prinsesa pa rin ang itsura niya. Matapos naman ang Cotillion ay nagpalit muli siya ng gown. Isa naman yung tube gown na kumikinang dahil napapalibutan yun ng magagandang palamuti. Silkang tela na yon kung kaya humahakab sa makurbang katawan nito. Muli siyang nagpakabog sa mga bisita nang lumabas siyang muli. Maligayang kaarawan, Binibini. Nakangiting bati sa kanya ng mga tauhan sa hasyenda. Sila naman kasi ang unang nilapitan ni Yuri nang makababa ulit siya. Mabuti naman po nagpunta kayo ngayong gabi. Nakangiting sabi niya naman sa mga ito. Kagabi lamang ay muli siyang nagtungo sa mga bahay ng mga trabahador upang ipaalala sa kanila ang isang okasyong magaganap kinabukasan. Tila ba nagdadalawang isip pa sila. Naiintindihan niya naman kung bakit may pag-ilang sila nang inaya sila ni Yuri. Dahil alam kasi ng mga ito na pawang mayayaman ang mga dadalo doon. Baka ho kasi magtampo kayo sa amin kapag hindi po kami sumipot. Sagot naman ng isang lalaki sa likod. Mabutit alam nyo. Nakalabing pagbibiro niya. Nagtawanan naman ng mga ito. Nakikipagkwentuhan naman siya sa mga ito nang biglang sumulpot ang pinsan niyang si Derek. At kasunod naman doon si Rio. Oh, hi Rio. Gusto ko nga pala ipakilala sa iyo mga trabahador namin sa hasyenda. Nakangiting pagpapakilala niya. Halos panabay naman na nagsiyukuan ng mga tauhan. Si Rio naman ay magalang din na yumukod sa kanila. Bagay na bagay ho kayo ng senyorita namin. Anang isang matandang trabahador na nasa harapan. Gusto namang pamulahan ang mukha ni Yuri. Kayo talaga Mang Kanor. Nahihiyang saway niya sa matanda. Sandaling natigilan naman si Rio nang marinig niya ang pangalan ng matanda. Agad naman siyang bumalik sa kanyang isipan sa kasalukuyan. Pasimple niya namang tinignan ng matandang lalaki. Sa kanyang tansya, ang edad nito ay nasa higit 50 anyos ng tanda. Nang initian naman siya nito ay pilit naman siyang ngumiti. Kung may oras ho kayo, baka gusto niyo hong pasyalan ng buong hasyenda para malibot naman ang laki at kagandahan ng buong hasyenda Barrera. Sabi nito. Baka ho kasi sawa ka na sa kakaikot nito ni Senyorito Derek sa hasyenda eh. Dagdag pang biro ng matanda. Kayo Mang Kanor ah. Pagsingit naman ni Derek. Nagtawa na naman ang mga ito. Nakitawa na rin siya. Pero hindi niya pa rin inaalis ang tingin niya kay Mang Kanor. By the way, have you seen my father? Tanong ni Yuri kay Derek. Habang nalingalinga pa sa paligid, napansin naman ni Rio ang biglang pag-ilap ng mga mata ng kanyang kaibigan. Baka naman may kausap lang siya na business associate. Kilala mo naman ang papa mo. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na mapag-usapan ng lahat. Basta tungkol sa negosyo. Sagot ni Derek. Nakangiti naman yon, subalit hindi naman yon umabot sa mga mata nito. Ang papa talaga. Nakangiting sabi na lamang ni Yuri. Umikot ka dun Yuri, hindi lang kami ang mga bisita mo. Pagtataboy naman ni Derek sa dalaga. Nang makatalikod naman ito sa kanila, ay masayang nakipagkwentuhan naman si Derek sa mga tauhan ng Hacienda Barrera. Paminsan-minsan naman kasi ay sinasali siya ng mga ito sa kanilang usapan. Buffet ang naging style ng pagkain. Kasalukuyang kumukuha naman ng pagkain si Rio nang biglang may matanawan ito. Inilapag niyang muli ang platong hawak-hawak nito at binulungan ng kaibigan. Can I go to the restroom? Anya rito. Gusto mo ba samahan na kita sa kabahayan? Malaki ang mansyon nila Yuri. Baka lang kasi maligaw ka. Pagbibiro nito. Baliw, wag na. Ituro mo na lang sa akin kung saan. Sabi niya. Tumawa naman si Derek at saka tinuro sa kanya kung saan ang direksyon. Nang makapasok naman sa kabahayan si Rio, ay muli siyang luminga. Walang katao-tao sa loob. Malamang ang lahat ay abala. He got his cellphone from his pocket. May tinawagan naman ito. Hello, it's me. Where are you? Sumagot naman ang nasa kabilang linya. Pinatay naman niya kagad ang cellphone. Tinungo niya ang restroom. Dahil merong tao sa loob ay naghihintay na lang siya muna sa labas. Rio? Nakangisi naman siyang tumango. Anong ginagawa mo rito?
Tanong ng lalaking sadya niyang hinintay na makalabas sa restroom. Kita sa mukha ang pagkagulat. Waring hindi niya siguro inaasahan na magkikita sila ron. Hindi na niya yun sinagot. Sa halipay, tinignan niya na lamang dala nitong brown envelope. Ngumisi ito. Yan na ba yun? Tumango naman ang lalaki. Very good. Akmang ibubuka na sana niyang bibig nang may bigla siyang narinig na mga yabag. Agad naman niyang sinenyasan ng lalaki na huwag na muna itong magsalita. I'll give you a call later. Yun lamang. At muling tinalikuran siya nito. Yo, ano? Tapos ka na mag-CR? Tanong sa kanya ni Derek na nakasunod pala ito sa kanya. Yeah. Natawa naman siya. Akala ko kasi naligaw ka na. Pagbibiro ni Derek. Napangiti naman siya. Pasimple nitong tiningnan ng lalaking lumagpas sa kanila. Who is he? Tanong niya sa kaibigan. Bisita rin ba siya ng pinsan mo? No. Sagot nito sa kanya na may kasama pang pag-iling. Kamiting siya ni Tito. Nito na nagpakawala pa ng buntong hininga. Huh? Meeting? Kunot noong tanong niya naman. Oh well, alam mo naman ang buhay ng isang negosyante. Nito na nagpatiuna naman sa paglakad. Siguro, kung lumingon lamang ito, ay makikita niyang makahulugang ngiti ng kanyang pinakawalan. Napahinto naman sa paglaklak ng alak si Rio. Nakita niya kasi na naglalakad papalapit sa kanila si Yuri. May kasama siyang 3 babae na sa tingin niya ay kaedaran lang nito. Pawang nakangiti ito sa kanya. Napailing naman siya. He knows what it means. Oh, hi! Pabungad ni Yuri. I'm sorry to bother you too. Especially you. Sabi nito sa kanya. Gusto ko kasing makilala ng mga kaibigan ko. Dagdag pa nito. Hello! Sabay at nauutal na sabi ng 3. Hi! Nakangiting sabi niya naman. Hey, young ladies. Parang gusto ko yatang mainsulto. Singit naman ni Derek. Sorry to you, Kuya Derek, pero talo ka talaga ng kaibigan mo when it comes to looks. Si Yuri, nanginitian pa siya. He smiled back. Nakita niya namang namula ang pisngi ng 3. Natawa naman si Derek sa sinabi ni Yuri. You know what, buddy? Ang pang-4 na kadalagahan na ito ay may gusto sa akin. Pag-iimporma naman ni Derek. He smiled again. Sorry Kuya Derek, pero hindi na po ngayon. Wika ni Sandara. Oh? Ani Derek na hinawakan pa niya ang kanyang dibdib na kunway nasaktan. Natawa naman ito sa ginawa ng kaibigan. Nahinto lamang ang kanyang pagtawa nang makita niyang papalapit sa kanila si Jaime. Mariin niya namang tinitigan ito habang papalipit ito. Kanina kasi ay hindi niya ito napagtutuunan ng pansin dahil mas namimesmerize siya sa anak nitong si Yuri. Mabuti na lamang ay ang atensyon ng kanyang mga kausap ay pasalubong din sa kanya kung kaya hindi nila napansin ang paraan kung papaano niyang titigan ng mariin si Jaime. Partikular sa pilat nito sa kaliwang pisngi. Oh, mukhang nagkakasiyahan kayo rito ah. Sabi nito nang tuluyan siyang makalapit sa kanila. Isa-isa nitong tinitignan ang mga kasama ng kanyang anak. Nang biglang huminto naman ang kanyang mga mata, sa gawin niya ay pilit niyang pinipigilan ng kanyang sarili sa ninanais niyang gawin. He calmed himself. I want to formally introduce my friend to you, Tito Jaime. Sabi ni Derek sa kanyang tito. He's Rio, all the way from Galena, Illinois. He's my best friend in college. Pagpapakilala nito. Nice to meet you, young man. Sabi ni Jaime na inilahad pa niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanya. Napatingin naman siya sa kamay nito. He's having second thoughts kung tatanggapin niya ba yun o hindi. Just freaking accept it, Rio. Ibinalik niya naman ang composure niya sa sarili. Kapag kuwan ay nginitian niya pabalik si Jaime. Good evening, sir. Anya, natumayo muna siya bago niya tanggapin ang pakikipagkamay nito. Nang mahawakan niya naman ang kamay ni Jaime, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Hindi niya sinasadyang mapahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kamay nito. Hey, are you alright? Kita sa mukha ni Jaime ang pagtataka. Nakatingin pa rin ito sa kamay niya na mahigpit pa rin ang pagkakahawak doon. Why? What's wrong with him? Nag-aalalang tanong naman ni Yuri sa kanyang ama. Pero ang kanyang mata ay nakatuon sa kanya. His hands were so cold at nanginginig din ito. Sagot ni Jaime na nakakunot ang noo.
Hey bro, ayos ka lang ba? Tanong naman ni Derek sa kanya. Yeah bro, I'm okay. Medyo tinatamaan na siguro ako sa nainom natin. Sagot niya naman na mabilis din na binitawan ang kamay ni Jaime. If you want, you can stay in one of our guest rooms. Pag-aalok ni Yuri sa kanya. No, okay na ako ngayon. Pagtanggi niya naman. Nang makita naman ng mga ito na okay na muli si Ryo, ay muling nagsalita naman si Jaime. Paano ka nga palang nakilala ng anak ko? Tanong ni Jaime. Ngayon lang kasi kitang nakita rito. Kilala ko kasi lahat ng kaibigan nitong si Derek. Maliban nga lang sa'yo. Dagdag pa nito. Sa US po talaga ako nakatira. Bali nagbabakasyon lamang po ako rito. Mabilis niyang sagot. Dad, I just met him 3 weeks ago. Kadarating niya lamang. Sagot naman ni Yuri. Well, I see. Tatangu-tangong sabi naman ni Jaime. Nakatingin lamang ito sa kanya. 4:00 na ng madaling araw nang matapos sila sa party. Si Yuri naman ay kahit inaantok, ay pilit niya pa rin itong nilalabanan at ayaw pa niyang umakyat sa silid dahil naroon pa siya sa sala kasama ang mga ito. Hinihintay niya ang kanyang pinsan na si Derek. Kausap kasi ni Jaime si Derek sa study room. Thank you for coming ah. Muling pasasalamat naman ng dalaga sa kanya. Sa gabing yon, hindi na niya mabilang kung ilang beses niya bang narinig ang mga katagang yon. You're always welcome, Anya, at sabay nagpeke naman siya ng paghikab. Ano ba kasing pinag-uusapan nila ni Papa? Bakit hindi nilang hintayin na magliwanag? Naiiling na palatak nito. Baka naman kasi tungkol yun sa negosyo? Sagot niya. Hays, hindi man lang inisip ni Kuya Derek na meron siyang kasama. Muling bulsa nito. Alam mo matulog ka na. Ikaw ang dapat na magpahinga kasi alam ko na masyado kang napagod dahil sa pag-aasikaso sa mga bisita mo. Nakangiting sabi niya rito. Paano ka naman? Wala kang kausap rito. Sabi niya. Okay lang ako rito. Magpahinga ka na. Nakangiting udyok niya ulit dito. You sure? Paniniguradong tanong nito sa kanya. Hindi naman niya mapigilan ng sunod-sunod niyang paghikab. Tanda yun ng matinding dalaw ng kaantukan. Yup. Well, okay. Anito, sabay tumayo. Aakyat na ako sa taas ha. Talagang hindi ko na kaya eh. Nakangiting sabi sabay humikab ulit. Thank you, sobra-sobra. You're welcome again. Nakangiting tugon niyang muli. Isang matamis na ngiti naman ang kanyang binitawan bago ito tuluyang tumalikod sa kanya. Napailing naman siyang tinititigan nito habang naglalakad papalayo ang dalaga. Samantala, sa study room, masinsina naman ang pag-uusap ng dalawa. Officially, hindi na ako nagmamay-ari ng Hacienda Barrera. Malungkot naman ang pagbabalita ni Jaime kay Derek. Nasa tabi ito ng binata at nakatayo habang pinagmamasdan ang buong kapaligiran. Bagaman ay hindi niya matanaw ang bandang kalayuan dahil sa madilim na. Pwede ka namang magstay sa rancho ko, tito. Pag-aalok ni Derek sa kanya. Hindi na kailangan. Humingi ako ng 3 buwan para malinis namin ang Hacienda Barrera. Kailan niyo po balak sabihin ang lahat kay Yuri? Ewan, hindi ko alam. Naguguluhan ang isip ko ngayon. Kita sa mukha ni Jaime ang kalungkutang bumabalot dito habang napapabuntong hininga. Gustong gusto ni Derek maawa sa kanyang tiyuhin. Kung may tanging paraan lamang na may magagawa siya para hindi na tuluyang mawala ang hasyenda sa kanyang tito Jaime ay gagawin niya. Derek Sai. Ang kanyang tito kasi ang pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Halos Diyos na ang tingin sa kanya ng mga tao dahil ang lahat ay takot sa kanya. Lalo naman ang mga tauhan niya sa hasyenda. Lahat ng kanyang iutos ay dapat na sundin ng mga tauhan sa hasyenda. Medyo nagkaroon naman ng pagbabago ang lahat ng unti-unti nang magdalaga si Yuri. At ngayon, bigla namang bumaliktad ang kanyang mundo. Hindi niya pa rin maisip na sa isang iglap, mawawala na lahat ng kanyang ari-arian. Wala na siyang iba pang sisisihin sa mga nangyari sa ransyo, kung hindi si Jaime lamang. Nalugmok kasi ito sa sugal. Nung una ay enjoy na enjoy siya dahil lagi siyang nananalo. Pero kalaunay, binawi rin ito agad hanggang sa magkaroon na siya ng sunod-sunod na utang. At nang hindi na niya kaya pang bayaran ng mga patong-patong na utang niya, ang kanyang last resort
ay ibenta niya na lamang ang hasyenda para maayos ang lahat. Sa tauhan naman dun sa rancho, kailan mo balak sabihin? Sa loob pa ng 3 buwan na paghingi namin ng palugit dito sa hasyenda. Sa 3 buwan na doon, ay sa amin pa rin makukuhang kita noon. Iyon ay kung mayroon pa. Sagot naman ni Jaime nang lingunin niya ang kanyang pamangkin. Siguro, mga 1 week pa bago lumipat dito ang bagong may-ari ng hasyenda. Doon ko nasasabihin sa kanilang lahat-lahat. Dugtong pa niya rito. Tumangu-tango naman si Derek. Just relax, tito. Sa tingin ko tuloy sa inyo, parang tumanda kayo ng ilang taon dahil sa kakaisip mo. Meanwhile, uuwi na muna ako. Nakalimutan ko na yung kaibigan ko sa baba. Nag-aantay nga pala. Derek. Yes, tito. Are you sure na kanina ko lang ba talaga nakita yung kaibigan mo? Tanong sa kanya ng tiyuhin. Opo, tito. Bakit? Wala naman. Parang pamilyar kasi siya sa akin at hindi ko alam kung saan. Hindi ko rin alam kung papaano. Maybe you met him in US. I don't know. Marami naman na magkakamukha, hindi ba? Well, you're right. O siya, iho, sige na nga at nang makapagpahinga ka na. Pagtataboy naman ni Jaime kay Derek. Kayo rin po magpahinga na, sabi ni Derek at tumayo na sabay lumabas sa study room. Habang nagmamaneho ng sasakyan si Derek, napuna naman ang kanyang kaibigan ng tila natatahimik siya. May problema ba? Rio asked him. Nilingon naman siya nito. Kapag kuwan ay ibinaling din kagad ang tingin niya sa kalsada. Nothing. Simpleng sagot nito. He shrugged his shoulders bago niya ipinikit ang mga mata. Suddenly, he felt tired and sleepy. Nang makapasok naman siya sa loob ng kantin, agad niyang hinagilap ng kanyang mga mata ang binata. Excited kasi siyang makita ito. It's been 2 weeks nang huli niya itong makita. Pagkatapos kasi ng kanyang debut, ay hindi na niya ito nakita pa. Ilang sunod-sunod na araw na siyang nagpapabalik-balik sa kabilang hasyenda. At sa tuwing ay wala doon si Rio at nasa Maynila siya. Buti na lang kapag sa tuwing pupunta siya sa kabilang hasyenda, ay hindi pinsan niyang nakakasalubong niya doon. Dahil pauulanin na naman siya ng mga tukso noon. Nang makita niya ito ay agad naman niyang kinawayan to. Gumanti rin ito ng kaway. Napako naman ang kanyang mga mata sa mga mata ng binata. Their eyes locked up. Maya-maya ay sandali naman siyang napahinto sa paglalakad, papalapit sa kanya. There was something in his eyes. At galit yon. Pero bakit naman? Nang muli naman niya yung tignan ay wala nang galit na nakita nito kanina sa kanyang mga mata. Agad nitong pinilig ang kanyang ulo. Maybe she's just imagining things. Bakit naman magagalit si Rio sa kanya? Binalik niya naman ang composure niya sa sarili bago pa ito tuluyang lumapit muli sa kanya. Napansin naman ni Rio ang paghinto ni Yuri ng mga ilang sandali habang ito'y papalapit sa kanya. Habang tinitignan niya ito, hindi niya mapigilan ang pag-ahon ng galit niya sa kanyang dibdib. Marahil, nakita niya ang mga ito kaya napahinto na lamang siyang bigla. Pero pilit niya pa rin kinakalma ang kanyang sarili at sinasalubong niya ito ng mga matatamis na ngiti. Hi Rio! Nakangiti at kita sa mukhang pagka-excited niya nang huminto ito sa kanyang harapan. Hello Yuri! He smiled at her. Asan si Kuya Derek? Tanong nito sa kanya at saka kinuha ang isang upuan at umupo katabi nito. Sa bayan. May binili lamang para sa hasyenda. Sagot niya. Hindi ko inaasahan na bibisita ka dito sa school. Nahihiyang sabi ni Yuri. Masama ba na dalawin kita rito? Anya. At isang mas matamis na ngiti naman ang kanyang pinakawalan. Mabilis naman na umiling ang dalaga. 2 weeks na kaya kitang hindi nakikita. Hindi mo ba ako namimiss? Nakangiting tanong niya. Nanlaki naman ang mga mata nito. Marahil ay hindi niya siguro inaasahan ang mga sinabi niyang yon. Huh? Ngumisi siya. I was just kidding. Anya, sabay napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Napunan niya naman si Yuri na tila hindi ito mapakali. Kapag tinititigan niya ito ay nakikita niya ang pamumula ng kanyang magkabilang pisngi. Meron ka pa bang gagawin after your class? He asked. Pirming nakapaskil naman sa kanyang labi ang ngiting alam niya na hindi mareresist na mga kababaihan. He had a killer smile. Bakit? If you're free, yayayain sana kita kung pwede ba kitang
Kumain sa bayan. Pag-aya niya rito. Hindi naman nakaimik si Yuri sa sinabi nito. Hey, untag niya rito. Oo sige. Pagpayag niya naman na may halong kilig, pero hindi niya yun pinapahalata. Shall I ask Jaime about me taking out for dinner tonight? Tanong niya ulit dito. Nagbakasyon si Papa. Sagot niya rito. Oh, Anya. Kailan naman ang kanyang pagbabalik? Magagalit ba siya kapag hindi kita naipagpaalam sa kanya para lumabas? Nag-extend kasi siya ng bakasyon, Anya. Hindi naman siguro magagalit yun si Papa? Dagdag pa niya rito. Kung gusto mo, kay Derek ko nalang sasabihin na lalabas. Wag. Mabilis na sabi agad ni Yuri. Hindi mo naman kailangan pang sabihin kay Kuya Derek na ilalabas mo ko. Malaki na ako. I can decide on my own. Nakangiting sabi niya. Lihim naman itong napangiti. You sure about that? Baka kasi mapagalitan ka. Sandali naman itong nag-isip. Mauulit ba tong pag-aya mo sa akin kapag sinabi kong hindi ako makakasama sa iyo mamaya? Usually, hindi talaga ako nalabas ng bahay kapag wala akong permiso ni Papa. Mahinang pagpahayag nito. He looked at her directly. Pinag-aaralan niyang mabuti ang mukha nito. Maybe yes, maybe not. Sagot niya sa tanong nito. Sasama ako sa iyo talaga mamaya na mag-dinner. Mabilis niyang sagot muli. Pinigilan naman ito ang kanyang pagtawa dahil sa mga sinasagot nito sa kanya. Tila ba takot ito na baka hindi na siya paanyayahan pang lumabas. Are you sure? Naman, I'm already 18 na kaya. Sagot naman ito. Alright then. Anya, I'll see you tonight. Tumayo naman siya at kanyang inilahad ang kamay nito sa kanya. Tiningala naman siya nito. Her lips were parted. He twisted his lips in a sexy way. Para naman siyang nahihipnotismo sa mga titigan niya. Tila mayroong isang isip ang kanyang kamay nang iabot yun sa nakalahad niyang kamay. Habang ang mga mata naman nito ay titig na titig sa kanyang mukha. Nang kanyang halika ng mga kamay nito, ay napuna niyang napaigta dito sa ginawa niya. Rumihistro din ang kanyang mukha dahil sa pagkagulat. Sino ba naman ang hindi magiging ganun ang magiging reaksyon? She stammers. He deliberately kissed her hands with his tongue. I'll see you again tonight, my princess. At isang halik mula sa kanyang kamay ang kanyang ginawa. Sa pangalawang ulit ay disenteng halik naman ang kanyang ginawa. At bago ito umalis, ay kinuha niya muna ang cellphone number nito. Wala pa rin hanggang sa ngayon sa wisyo si Yuri. Basta, nakatitig lamang siya sa papalayong si Rio. Nagkagulo yata ang matinong pag-iisip niya nang halikan siyang bigla nito. Wala siya sa kanyang sarili na hinawakan ng kanyang kamay kung saan siya hinalikan nito. Basta, doon sa parte kung saan siya hinalikan. She smiled. That was the first time na merong humalik sa kanyang kamay na ganoon. And for freaking crying out loud, he used his freaking tongue in kissing her hand. Hindi niya mabigyan ng pangalan ng kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. She felt something hot just below her navel. She shook her head. Tumuntong lamang siya ng 18 ay may kung anong sensasyon na ang pumapasok sa kanyang isipan at nalalaman. Nang maalala niya naman na meron silang dinner ni Rio ay kinilig siya. Hindi na siya makapaghintay. She looked at her wristwatch. It was 8:30 only. She sighed. Buong maghapon pa siyang maghihintay para lang muling makita ang binata. Nanlaki naman ang mga mata niya nang bigla siyang may naalala. Shucks, may klase nga pala ako. Nagmamadali naman siyang tumayo. At kapag hindi naman siya nagmadali, malilate siya sa kanyang unang subject. Pagkadating pa lamang niya sa mansyon, ay agad siyang nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Kaagad siyang nagpalit ng damit. She chose to wear an off-shoulder white dress. Litaw na litaw ang kaputian niya dahil sa kanyang suot. She looked so perfect. Bago siya tuluyang lumabas ng silid ay, nagwisik muna siya ng kanyang paboritong pabango sa kanyang pulso. Paglabas niya naman ng gate ng kanilang mansyon, ay may isang itim na sasakyan ang nakaparada sa harap noon. Tinted na tinted ang mga salamin ng sasakyan. Bumaba naman ang bintana ng kotse. She smiled then walks toward the car. Bakit hindi ka pala pumasok kanina habang nag-aantay ka? Pagbungad niyang tanong kay Rio nang makapasok siya sa loob ng kotse.
Nag-text lamang kasi yun na nasa labas na siya ng kanilang bahay. Aalis din naman kagad tayo. Nakangiting sagot nito sa kanya. Gusto nitong matunaw sa paraan kung papaano siyang titigan nito. Ngumiti na muna ito bago nagsalita. "Non, you're pretty like a princess." She blushed. "Especially when you're blushing. You look so cute." Papuri niya pa rito. Tara na nga. Hindi na niya nakayanan ng mga sinasabi nito dahil sa sabog ng kanyang ulo dahil sa sobrang kilig. Rio started the engine. Dinala siya ni Rio sa isang malaki at napakagandang restaurant sa kabilang bayan. Hindi lamang puros mayayaman ang pwedeng makakain doon. Kasama rin sa menu ng restaurant na kanilang pinasukan ay ang mga maaaring iserve sa middle at lower class. Madalas silang tumambay roon na magkakaibigan kapag wala silang mga klase. That place had the homey ambience na paboritong-paborito nilang magkakaibigan. Pagpasok pa lamang nila sa loob ng restaurant ay agad siyang iginiya ni Rio sa mesa. May isang bungkus naman ng bulaklak sa ibabaw ng mesa ang kanilang pinwestuhan. "Is this for me?" she asked. Ipinaghila naman siya nito ng upuan. Muli naman siyang kinilig sa gesture na iyon. He's a very gentleman. "Yeah. I asked them to arrange a beautiful flower for a beautiful lady." Nakangiting sabi nito na naupo na rin sa harapan niya. Kinindatan pa siya nito. She smiled. Nag-order na ito ng pagkain para sa kanilang dalawa. Puro house specialty ang kanyang in-order. Lahat ng yun ay kanyang paborito. Talaga namang ubod ng sarap, kaya naman hindi siya nagsasawang bumalik-balik sa restaurant na yun. "Siguro, pinagtataka mo kung bakit kita biglang inanyayahan na mag-dinner tonight." Tanong nito sa kanya matapos kunin ng waiter ang kanyang menu na pinag-orderan. Marahan naman siyang tumango. "After your debut party, hindi ka na talaga mawala sa isip ko." Wala nang pasakaling sinabi niya agad yun sa kanya. Nandun na naman sa kanya ang nakakatunaw na titig nito. Para naman siyang nabingi sa kanyang narinig. "I have been thinking of you since your debut party. The truth is, gusto talaga kitang yayain nung gabing pagkatapos ng party. But I can't." Paano mo naman masasabi yun? Gayong umalis ka din agad. You left the following day. I knew that. Dinalaw kasi kita sa hacienda, sabi niya. Naamin niya tuloy nang hindi sinasadya dito na hinahanap niya ito kinabukasan pagkatapos ng party. "You're the reason," sabi nito. Marahan naman siyang napatingin rito. What are you talking about? Why me?" She frowned. "Inaalala ko lamang kasi ang sasabihin ng Kuya Derek mo." Anito. "You know naman na we're best of friends, right?" Pahabol pa niya. Pagtango lamang kanyang naisagot. "I don't know what will be his reaction if he knew that I am attracted to you." Nanlaki at nagulat naman siya sa sinabi nito. "Attracted? Ito? Attracted sa kanya?" "That's true. I'm attracted to you. Lumuwas ako ng Manila para makapag-isip ako ng maayos kung liligawan ba kita or hindi," sabi pa nito. Her eyes widened. "Alam kong masyadong mabilis sa mga pangyayari, pero yun ang totoo. I like you." Tila ba madamdaming pahayag niya rito sa kanya. Iniabot niya rito ang isang kamay niyang nakapatong sa mesa. She looked at him. Nakatingin na rin ito sa kanya. Their eyes locked up. Walang sino man sa kanilang dalawa ang gustong magbawi ng tingin. Can I court you?" Tanong nito na may pag-aalinlangan. Gusto nitong matawa. Ang tanda-tanda na nito pero kita pa rin sa kanyang mukha na tila natatakot pa rin itong manligaw. "Ikaw?" Anya nito. "So papayag ka na? Naliligawan kita?" Pag-uulit nitong tanong. Hindi naman kita mapipigilan, diba? He smiled then. "You're right. I'll still court you. I'll do anything and everything just to get your sweet yes." Sinupil niya naman ang kilig na kanyang nararamdaman. Kung hindi lamang talaga nakakahiya rito ay magtatatalon at masasampal na niya ito sa tuwa. Pero kapag ginawa niya yun, agad nitong malalaman na meron siyang pag-asa. Pero syempre, kailangan niya na rin magpakipot. She smiled. Konti lang naman.
Maganang nakain naman si Yuri. Siya naman ay nakamasid lamang dito. Nang yumuko naman ito sa pinagkakainan nito ay hindi na niya muling nakita ang makahulugang tingin at nakamamatay ng ngiti ang ibinibigyan niya rito. Just wait and see, Jaime Barrera. I will use your only daughter upang makapaghiganti. Ikaw? Bakit hindi ka kumakain? Masarap naman ang lahat ng to Nito sa kanya. Nag-e-enjoy kaya akong titigan ka sa magana mong pagkain. Anya rito. Tila naman nahiya ito sa kanyang sinabi. Binitawan niya ang kanyang kubyertos na hawak. Busog ka na kaagad? Tanong niya rito. Kung hindi ka kakain, hindi na lang rin ako kakain. Nito. He smiled bago niya kinuha ang kubyertos. Ganon din naman ang ginawa nito. Ilang sandali pa'y magana silang kumakain. Pagkatapos silang mag-dinner ay umalis na sila sa restaurant. Pero sa halip na idiretso niyang dalaga sa Hacienda Barrera, ay tumungo sila sa Hacienda Cucamonga. Mas malapit kasi ang daanan doon, papuntang ilog. Saan tayo pupunta? Tanong sa kanya ni Yuri. Sa Hacienda Cucamonga. Sagot niya na kinindatan niya muna ito bago niya muling ibaling ang tingin sa kalsada. I know, but why? Basta, may gusto kong ipakita sa'yo. Sagot niya rito. Nagkibit balikat na lamang ito. We're here. Nakangiting sabi niya kay Yuri. Nauna naman siyang bumaba ng sasakyan. Ipinagbukas niya ito ng pinto. Inalalayan niya pa itong pababa. Ilog? Tinignan naman siya nito. I really love this place. Sabi nito na inilibot naman niya ang kadiliman ng ilog na naaanigan lamang ng ilaw na nanggagaling sa headlight ng kanilang sasakyan at sa liwanag ng buwan. You've only here for more or less than a month. Na-inlove ka na kagad dyan sa ilog? Hindi pa makapaniwalang tanong sa kanya ni Yuri. He cleared his throat. Hindi pa nga pala nito alam na yun ang pinaka-paborito niyang lugar simula pa noong bata siya. Madalas siyang magtampisaw at maligo sa malinis at malinaw na tubig ilog. Hindi naman kailangan magstay ka ng matagal para lamang ma-inlove ka sa isang bagay o lugar. Sandali naman siyang huminto. O kaya sa isang tao. Pagpapatuloy niya. Sandali namang nawala ng kibo si Yuri. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa kanya. Naiilang ako sa paraan kung paano ka tumititig sa akin. Sabi nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali. Paano ba naman hindi siya maiilang? Hindi niya inaalis sa mga mata niya rito. Sorry. Pagpapaumanhin niya rito. You're really beautiful. And I can't help but stare at you. Anya rito. Alam ni Yuri na namumula na naman ang kanyang pisngi. Ang pakiramdam naman niya sa mga oras na yun ay very attractive siya at very desirable. Huwag mo sanang isipin na binobola lamang kita. Sabi ni Rio sa kanya. Lumapit pa ito at saka naman hinawakan siya nito sa kanyang balikat. Hindi ko naman iniisip yun. Mahinang sabi niya. May biglang kung anumang mainit na nanulay sa kanya sa pagkakahawak nito sa kanya. Halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Napatingin naman siya rito. Nakatingin rin ito sa kanya. She didn't blink her eyes. Ramdam na niya ang mainit na paghinga nito. May ibang dulot sa kanya ang bawat paghinga nito. Napalunok siya. Unti-unti naman itong tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. She closed her eyes. Para lamang muling magmulat dahil ilang minuto na ang nakakalipas ay hindi pa rin bumababa sa kanyang labi ang labi nito. It doesn't mean that I don't want to kiss you. Nahihirapan naman si Rio na magpaliwanag. Hindi ko lamang gusto na samantalahin ka. Hindi porket dalawa lang tayo. Dinala kita sa madilim na bahaging lugar na ito hindi para pagsamantalahan. Kahit papaano ay na-relief naman siya sa sinabi nito. Napahiya kasi siya. Ang buong akala niya ay hindi siya type na halikan nito. Yun pala ay pinapaira lamang nito ang pagiging gentleman. Lalo tuloy na umangat ang pagkapogi points nito sa kanya. Gusto mo na bang umuwi? Rio asked her. Ikaw? Ninitian naman siya nito. Can you stay here for a moment? Nakangiti naman siyang sumang-ayon dito.
Kinuha nito ang isang kamay at magkahawak kamay naman silang naglakad sa gilid ng ilog. At pagkatapos ay umupo muna sila saglit sa mga batuhan. Maingat siyang inalalayan nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Rio. Tila ba hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Ando doon silang dalawa lamang ni Yuri sa batuhan sa ilog. Doon sila madalas pumunta pagkatapos ng klase nito. Isang buwan na silang lumalabas patungo roon at isang buwan na rin siyang nanliligaw rito. What did you say? He asked her. Baka kasi naringgan niya lamang ang mga sinasabi nito sa kanya. Mahal kita. Nakangiting pag-uulit ni Yuri sa kanya. Mahal mo ko? Tinawanan naman siya ni Yuri. Totoo ba? Nakangiting tumango naman si Yuri. Sa kabiglaan ng kanyang narinig ay walang sabi niya itong niyakap ng biglaan. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Pabulong niyang sabi kay Yuri na malapit sa punong tenga nito. Batid niya namang naghatid yon ng kakaibang konting kiliti sa dalaga. Hinawakan niya naman ito sa magkabilang balikat. Ngayon, siguro meron na akong passes to kiss you? Sabi ni Rio na abot tenga ang ngiti. Nahihiyang tumango naman si Yuri. Oh, Yuri. Then, he kissed her lips. Thank you. Masayang sabi niya kay Yuri na ngayon ay girlfriend din niya. At pagkatapos ay muli niya itong hinalikan sa mga labi nito. Tanghali pa lamang ay hindi na magkandaugaga si Yuri sa kanyang gagawin. Hindi na kasi siya makapaghintay na dumating ang oras na makasama niya muli ang nobyo. Kung maaari lang na ipikit niya ang mata at paggising ay hapon na para naman makasama na niya si Rio. She was so happy being with her boyfriend. Sobrang proud siya sa kanyang sarili na si Rio ang unang boyfriend niya. Dalawa pa lamang silang nakakaalam ng tungkol sa bagay na yon. Wala pa kasing oras si Yuri sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa kanilang dalawa. Madalas kasi niyang makita si Jaime na tila wala sa sarili at malalim ang iniisip mula nang bumalik ito galing bakasyon. Naisip na lang niya na may problema ito. Ayaw nang sumabay ni Yuri sa kung ano man ang iniisip ng kanyang ama. Hahanap na lang sila ng tamang tiyempo na kapag nasa magandang mood ito ay sabay nilang dalawa ni Rio ay pagtatapat sa kanyang ama tungkol sa relasyon nilang dalawa. Hindi maipinta sa mukha ni Yuri ang saya. 2 buwan na mula nang maging sila ni Rio at tila ba lalong na ipapamalas ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Rio was a good guy to her. Wala na siyang mahihiling pa. Sobrang gentleman pa. Ni minsan ay hindi pa lumalagpas sa halik sa kanyang labi ang ginagawa sa kanya. Si Yuri na lang nahihiya kung minsan dahil siya mismo nag-iisip ng masama para rito. Hinihiling niya kasing lumagpas pa ang halik na ginagawa sa kanya ng nobyo. Dinala si Yuri ng kanyang nobyo sa isang dinner, kung saan siya nito unang dinala. Sobrang mahalaga sa kanya ang lugar na yon. Doon kasi niya napagtanto na gusto na pala niya si Rio. Chocolates for you. Nakangiting bating ni Rio kasabay ng pag-abot niya ng bungkus sa mga tsokolate. Napangiti si Yuri. Sa tuwing pumupunta sila ng dinner ni Rio, ay hindi pa nangyayaring wala itong dalang pasalubong para sa kanya. Kung hindi bulaklak, ay tsokolate naman. Salamat! Nakangiting sambit ni Yuri. Pinaghila pa siya ni Rio ng silya. Nang makaupo ang dalawa ay lumapit naman ang waiter. Katulad ng madalas nilang kinukuha. Ilang minuto ay masarap at masaya nilang dalawang pinagsaluhan ng mga pagkain na kanilang in-order. Gusto mo ba na pumunta tayo sa beach ngayon? Tanong ni Rio sa kanya. Tapos na silang kumain at pabalik na sila sa hacienda. Siguro sa susunod na lang. Hindi pa kasi ako nakapagpaalam kay Papa eh. Isa pa, hindi rin ako nakapagbaon ng damit ko para makapagpalit. Sagot ni Yuri. Okay, sa susunod na lang. Nagkibit-balikat na saad ni Rio bago pa tumuloy sa pagmamaneho. Ikaw, hindi ka muna ba papasok sa loob ng bahay? Tanong ni Yuri nang makarating sila sa harap ng mansyon. Nakangiting tinitigan naman siya ni Rio. Inaya kasi ako ng pinsan mo sa birthday. May birthday daw dun sa isang katiwala nyo. Nakangiting sagot ni Rio. Itong pinsan ko talaga oh. Tuturuan ka pa atang maglasing. Nakangusong reklamo ni Yuri. Hinawakan na lang siya ni Rio sa magkabilang pisngi.
Nagdikit naman ang mga tungkin ng kanilang ilong. Look, I'm good. Ikaw lang ang babae ko, okay? Paninigurado ni Rio. Okay, mag-iingat ka ha. Just call me kapag nakauwi ka na para hindi naman ako mag-alala. Anya na, binuksan na ang pinto ng sasakyan. See you, anito. Bye. Anya nang tuluyan na siyang makababa ng sasakyan. I love you. Dagdag pa niya. Napansin naman niyang natigilan ito. May problema ba? Tanong ni Yuri. Nakangiting umiling siya rito. I love you more, love. She smiled. Hinintay na muna niyang mawala sa kanyang paningin ang kotse bago pa ito pumasok sa loob ng kanilang mansyon. Linggo. Madaling araw pa lamang ay gising na agad si Yuri. Halos hindi na nga yata siya makatulog ng maayos dahil sa kakaisip kung anong kanyang isusuot na swimsuit. Napag-usapan kasi nilang dalawa ni Rio na balak nilang mag-beach since it was summer. Pagdating pa lang ng dalawa sa isang lanay ay kumuha si Rio ng exclusive cottage para sa kanilang dalawa. Bilang lamang ang mga tao doon. Palibas ay hindi pa kilalang lugar kaya wala pang masyadong dumadayo. Doon na rin sila nagpahinga at nag-order ng kanilang makakain sa oras na sila'y gutumin. Love, hindi ka ba lalangoy? Ang sarap ng tubig kaya? Tanong ni Rio habang hinubad na ang damit na suot. Hindi naman mapigilan ni Yuri ang mapalunok sa nakita. Papaano ba naman kasi? Lumantad sa kanya ang malaking katawan ng nobyo. Pigil siya sa kanyang sarili na huwag hawakan ng katawan nito. Maliligo. Saad ni Yuri habang pilit iniiwas ang tingin. Napangisi naman si Rio. Okay, magpalit ka na rin ng damit mo pampaligo. Nakangiting utos sa kanya nito. Nagpaalam na siya rito para magpalit ng kanyang damit pampaligo. Sadya niyang pinaghandaan ng araw na iyon. Bumili pa talaga siya ng isang bagong sexy two-piece bikini para lamang maging bongga ang araw na iyon. Bago siya lumabas sa restroom, tinignan niya muna ang kanyang sarili sa salamin. Nang matiyak niyang sexy at bongga siya sa kanyang suot, ay nakangiting lumabas na ito. Habang dahan-dahan naman siyang naglalakad, ay natanawan siya ni Rio. Kitang-kita niyang napangangay ito sa kanya. She hid her smile. Inaasahan niya talaga na yun ang makukuha niyang reaksyon buhat rito. She made sure that she would look sexier in her new two-piece bikini. Very seductive talaga ang dating nito sa kanya. Alam ba ng Kuya Derek mo na nagsusuot ka ng ganyang kasexing bikini? Bungad na tanong nito nang maupo sila sa gilid ng pool. Nakita naman niyang huminto ang mga mata nito sa kanyang binti. Nope, this is the first time that I wear this kind of thing. Sagot niya. Rio laughed sexily. Lumangoy ito papalapit sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong hawakan sa kanyang paa. Pinaglandas nito ang mga daliri nito mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang binti patungo sa kanyang hita. Pansamantala namang huminto ang mga kamay nito ron. Kapag kuwanay, muling naglandas sa mga daliri nito mula sa kanyang hita, pababa muli sa kanyang paa. Muntik pa siyang mapatili nang bigla nitong dinala ang kanyang mga paa patungo sa balikat nito. You're so sexy. Paanas sa saad nito. Titig na titig ito sa kanya. Thank you. I want to kiss you. Nagdadalawang isip ang sabi ni Rio. Napalunok siya sa sinabi nito. She was staring at him. May nabasa siya sa mga mata nito. Was it lost? Can I kiss you? His voice was husky. Why not? You're my boyfriend. You have the right to kiss me. Kinakabahang sagot niya rito. Alright, anito. Inalis nito ang kanyang paa sa balikat nito bago siya payakap na hinila. Napakapit naman siya sa liig nito nang bumagsak siya sa tubig. Nadadama niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito. At mula sa malamig na tubig ay dama niya ang maiinit na nagmumula sa katawan nito. Rio, mahinang usal nito. Unti-unting tinawid nito ang pagitan ng kanilang mga labi. He kissed her lips. That was the first time that he kissed her passionately. Rio, we're on the beach. PDA tayo. Anya na, pilit siyang kumakawala rito. I'm sorry. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nasa mata pa rin ito ang pagnanasa para sa kanya.
You can kiss me into your heart's content kapag wala nang nakakakita sa atin. Anya, nakita naman niya ang pagkislap ng mata nito. Maybe you can get a room for the two of us? Anya, hindi niya alam kung saan siya kumuha ng loob para sabihin yun sa kanya. Para na rin kasi niyang sinasabi na gusto niyang ituloy ang kanilang ginagawa, ngunit sa pribadong lugar lamang. Are you sure with that? Mariing tanong nito sa kanya. Napalunok naman siya. Sigurado na ba talaga siya? Kapag tumango siya, ay wala nang urungan yun. Sinalubong niya naman ng mga titig si Rio. Kapag kuwan ay kusa siyang napatango. Alright, I'll get a room. Anito na, pumakabila naman sa gilid ng pool kung saan naroroon ang hagdan. Umahon na ito. Just wait for me in the cottage. Pakiayos na rin ang mga gamit natin. Lilipat na tayo sa kwarto. Yun lamang at sabay tumalikod na ito. Tumango lamang siya. Pagpasok pa lamang nila sa silid ay agad nang hinalikan ni Rio si Yuri. Isinandal siya nito sa pinto na gawa sa kawayan. He was kissing her hungrily. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito sa ulo habang ang kanyang mga daliri ay nakapasok sa kanyang buhok. And that moment, naibigay ni Yuri ang sarili sa binata. Ilang minuto pang lumipas bago bumalik sa normal ang paghinga ni Rio. Si Yuri naman ay nakatulog sa tabi niya matapos na may nangyari sa kanilang dalawa. Napagod ito marahil. He sighed. Kasabay roon ay ang pagsabunot niya sa kanyang buhok. Something was wrong. Something was bothering him. Nilingon niya naman si Yuri na payapang natutulog habang ang kanyang isang kamay ay nakayakap sa kanya. Nakasiksik ang mukha nito sa kanyang dibdib. Inalis niya ang pagkakayakap sa kanya ni Yuri. Tumayo siya at inayos na niya ang kanyang mga gamit. Nais ng kabahan ni Yuri kanina nang magising siya sa kwarto. Matapos na may nangyari sa kanila ni Rio ay parang nanibago siya rito. Habang kinakausap siya nito ay napapansin niya na matiim ang anyo ng mukha nito. Tila ba bugnot ito pero bakit? Ayos ka lang ba? Tanong ni Yuri. Mula sa kalsada, nilingon naman siya nito at agad naman itong ibinaling ang atensyon sa pagmamaneho. Mukha ba akong hindi okay? Ibinalik naman sa kanya ang tanong. You're so quiet. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? She asked. I'm just tired. Maiksing sagot nito sa kanya. Tumangutango na lamang siya. Marahil nga'y pagod ito matapos ng may nangyari sa kanilang dalawa kanina. At ito nga siya ngayon, nagmamaneho pa. Kailangan na nating kausapin si Papa? Tanong niya rito nang makahinto sila sa harap ng mansyon. Huh? Tanong niya rito na nakakunot ang noo. May nangyari na sa atin. Hindi ba dapat na kausapin na natin si Papa? Hindi naman niya maiwasang magulat dahil sa anyo ng kanyang mukha na ipinapakita nito. She knew something was wrong. Gusto pa niya magtanong pero natatakot siya. Pakakasalan kita. Huwag ka mag-alala, okay? As to when, I'm gonna talk to your father. Maybe tomorrow or the following day. Kailangan ko lang muna talaga ngayon na bumalik sa Maynila. May importante lang akong aasikasuhin. Pero hintayin mo ako, okay? Sabay tayong dalawa na harap sa papa mo. Sapat na yung narinig niya para mapanatag ang loob niya. Marahan siyang tumango. When will I see you? Tanong niya rito nang makababa siya sa sasakyan. Nakadukwang kanyang ulo sa bintana ng kotse nito. I'll be leaving tomorrow. Pipilitin kong makabalik bukas din. Sagot nito. She smiled. Okay ka lang? Tanong ni Rio. Concern was written all over his face. A bit sore but I'm okay. Nakangiting sagot nito. Nagsisisi ka ba? Why should I? I love you and you love me naman, di ba? Hindi naman ito agad sumagot. Bahagyan niya pang nakita ang lungkot sa mga mata nito. Ikaw, nagsisisi ka ba? Titig na titig ito sa kanya. May kung ilang sandali rin itong tumingin sa kanya. Kinakabahan na naman ito. No, and I love you more than you know. Nito. She smiled. Sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Nakangiting pagtataboy niya rito. Bye! Nito. Bye! Nakakailang hakbang pa lamang siya papasok sa kanilang gate nang bigla siya nitong tawagin.
Nanatili lamang siya sa kinatatayuan niya nang makita niya itong bumaba sa kotse nito. Huminto ito sa tapat niya. Nabigla pa siya nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit na mahigpit. Anong... I love you, Yuri. Madamdaming pahayag nito. Obviously, ayaw mo na nga akong pakawalan eh. She joked. Sige na, pumasok ko na sa loob. Anito nang kumalas ito sa kanya. Mauna ka nang umalis. Saad nito. Nakangiti namang tumango naman ito bago tuluyang tumalikod sa kanya. Ilang oras ang naging biyahe ni Rio nang makarating siya sa bahay ni Derek. Agad siyang nag-ayos ng pananamit. Babalik na kasi siya sa Maynila. Kung hindi man siya umabot, ay baka magbago ang plano niyang binabalak. Worst, baka hindi pa matuloy yun. Ang puso niya, gusto nang pakawalan ng lahat ng sakit at sundan ang nais ng kanyang puso. Pero nakikipagbaka naman ang isipan niya. Nandoon pa rin kasi ang galit sa kanya. Galit para sa ama ni Yuri Barrera. Pero tama ba na kay Yuri siya gumante? Tama ba na gamitin niya ang kahinaan ng tao para sa kagustuhan niyang makaganti sa ama nito? Matagumpay niyang nabili ang hasyenda ni Jaime. Hindi maitatanggi ni Rio na napaibig na rin niya si Yuri. Ang hindi niya maintindihan, bakit pati siya'y nakakaramdam ng ibang sakit. Hindi niya maintindihan ang eksaktong pakiramdam na yon, pero nakakasigurado siyang mahal na mahal niya si Yuri. Hindi niya alam kung kailan, basta na lang niyang naramdaman. Rio was happy with her girlfriend. Walang plastikan tuwing kasama niya ito. Napabuntong hininga si Rio. Kapag kasi tinuloy niya ang totoong plano ay alam niyang masasaktan si Yuri ng todo. Hindi lang isang sakit kung hindi matinding kahihiyan. Para sa kanya at para na rin sa ama nito. Siguro nga dapat na masaya siya dahil unti-unti na siyang nagtatagumpay sa mga plano niya. Yun naman talagang dapat na mangyari. Pero sumasalungat ang nararamdaman niya. Yuri would be in terrible hurt and in the process, he will got himself hurt too. Hindi naman mapigilan ni Jaime ang manginig sa galit habang binabasa niya ang inabot na envelope sa kanya ni Derek. Hindi maipinta ang mukha nito sa galit matapos niyang mabasa ang nakapaloob doon. May konting panghihinayang siyang napasandal sa upuan. Patawad dito. Kung nalaman ko lang, hindi ko na sana siya kinaibigan. Nakayo kong wika ni Derek. Alam ko na mahal mo ang anak ko at hindi mo gusto na mapahamak siya. Alam kong biktima ka rin. He used all of you to fight me. Hindi ko mapapatawad yung Juan Felipe o Rio Martinez na yan. Who the heck he is? Sigaw ni Derek. Hindi niya akalain na meron palang balak si Rio. Kaya pala sobrang lapit ni Rio sa kanya. Kaya pala nagtataka ako kung nakita ko na ba siya dati. Yun pala. Siya pala ang anak ni Alessandro. Saad ni Jaime. Alessandro? Sino po siya, tito? Tanong ni Derek. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Jaime. Taong naging biktima ng pagiging makasarili ko. Sagot ni Jaime. I was in love with Rio's mother. Nang hindi ko siya nakuha, ginawa kong lahat para pahirapan si Alessandro. Naging tauhan ko siya rito sa hasyenda. Pero matatagang dalawa at lalo pa siyang minahal ni Mary Ann. Nagpakasalang dalawa. Ang parte naman sa akin ay nasaktan. Sana'y mapatawad rin ako ng tiyahin mo. Nung panahong nililigawan kong ina ni Yuri at pinakasalan, si Mary Ann pa rin ang iniisip ko. Ginawa ko yun para makamove on. Gusto ko na kasing kalimutan ng sakit nung nalaman kong kasal na ang dalawa. Masaya akong nakalimot ako. Sobrang mapagmahal ang tiyahin mo. Pero talagang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan kasi maayos at kumpleto ng lahat, tsaka naman siya binawian ng buhay. Siguro, kung hindi dahil kay Yuri, matagal na akong wala sa mundong to. Bumalik ako sa dati kong ugali. Dahil sa ayaw kong lumaki si Yuri na walang ina. Binalikan ko ang dalawa. Pero ngayon, mas matindi ang ginawa kong pagpapahirap. Hindi ko man nagawang makuha ang ina ni Rio. Napagtagumpayan ko naman na mawala si Alessandro. Ang buong akala ko na kapag nawala ang asawa niya, ay lalapit siya sa akin at manghihingi ng tulong. But what I did is wrong. Hindi niya pa rin ako kayang mahalin. Natahimik na lang si Derek.
Ni isang letra ay wala siyang masabi. Hindi niya alam na may kaganapan pala na ganoon. Pinagsisisihan ko naman lahat ng nagawa ko sa dalawang yon. Saad ni Jaime. Natahimik si Derek nang makita niya ang tito na lumuluha. Siguro, hindi ko rin masisisi si Rio kung bakit niya ginagawa to ngayon. Dagdag pa nito. Anong pinaplano mo ngayon, tito? Hindi mo ba siya babalikan dahil sa ginawa niya sa anak mo? Tanong ni Derek habang nakakuyom ang kamao. Natatawang umiling si Jaime, kasabay ng isang buntong hininga. So, what's your plan? Sooner or later, alis na kayo rito. Wika pa ni Derek. Then, aalis ako. Wala akong choice, Derek. Buntong hiningang muli ni Jaime. Kailangan ko nang sabihin kay Yuri ang katotohanan ng kaganapan dito sa hasyenda. And what about Rio? Sasabihin mo rin ba sa kanya tungkol sa totoong buhay niya? Muli naman ay napabuntong hininga si Jaime. Ayokong masaktan ng anak ko. Nanlulumong sagot ni Jaime. Alam ko na mahal niya si Rio. I see it in my own eyes. Lalo na sa tuwing binabanggit niya sa akin ang buong araw niya kasama si Rio. Paano niyong ipapaliwanag yung biglaang pag-alis ni Rio? Muling tanong ni Derek. Hindi alam ni Jaime kung sa paanong paraan niya poprotektahan ang damdamin ng nag-iisang anak. Unang tinawagan ni Derek ang hotel kung saan naka-check-in si Rio. Matapos nitong basahin ang mga sulat na ipinadala ni Rio. Ayon naman daw sa receptionist ng hotel, ay naka-check out na ito. Sinubukan na rin niyang tawagan si Rio sa kanyang cellphone ngunit out of coverage area na rin yon. Hindi naman nakakibu si Jaime. Maging ito ay hindi rin alam ang gagawin. Umalis si Derek na agad namang pinahandaan ni Jaime ang gagamitin niyang sasakyan. May gusto siyang puntahan bago niya sabihan ng mga tao sa hasyenda. Ngayon na ang tamang oras para sabihin sa mga tauhan niya na may bago na silang amo. Sa puntod ng isang lalaki dumiretso si Jaime. Kay Alessandro. Pagbunta niya pa lang ay agad na siyang natawa habang dahang-dahang pinupunasan ng puntod na yon. Hindi ko alam na aabot pala sa ganito yung nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam na babalik pala sa akin ang lahat. At masigit pa dahil anak ko ang kasama. Anya habang napaluhod sa puntod ni Alessandro at tumingala. Diyos ko, walang araw na hindi laman ng panalangin ko ang kapatawaran na hinihingi ko para kay Alessandro. Alam ko na napatawad na nila ako. Isang bagay na lang pong hinihiling ko, ama ko. Anya, at bahagyang pinunasan ng luhang pumapatak na pala. Kung nasan man ngayon si Rio, kilala bilang Juan sa aming baryo. Sana'y bulungan at bigyan niyo po siya ng lakas ng loob para sa kanyang ginagawa. Bulungan niyo po siya na sana'y patawarin ako sa lahat ng sala ko sa kanyang ama. Hinihiling ko na sana magkaroon ng magandang kinabukasan ng dalawang walang kamalay-malay. Wag po sana ako maging dahilan para hindi matuloy ang pagmamahalan ng dalawa. Ilang sandali pa nang ilapag ni Jaime ang bulaklak sa puntod ni Alessandro. Habang nililinisan nito ay umupo muna siya sandali bago tuluyang umalis. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Rio. Magmula nang makabalik siya sa Amerika, ay naging mahirap ulit sa kanya ang dalawin ng antok. Minsan ay kailangan niya pang uminom ng ilang bote ng alak para lang makatulog. Kung hindi ay isang tableta ng pampatulog. Nakataas ang dalawa niyang paa sa lamesa na magkapatong. Kumuha siya ng isang stick ng sigarilyo sa bulsa at sinindihan yon. Ilang taon na rin ang lumipas nang una niyang mahawakan ng sigarilyo. Tumayo si Rio mula sa kanyang kinauupuan at tumingin sa langit. Matapos magdaan ng ilang dekada, hindi niya akalain na nagkaroon na rin ng hustisya ang kamatayan ng kanyang ama. Ang paghihiganti ang taging naging dahilan kung bakit nawala ang ama niya. Mabuti na lang, andyan ang isang taong nagmamalasakit kay Rio ng sobra. It was her mother's new husband, or his stepfather. Pagkatapos dakpin ng ama niya, ay ang ina niya ang gumanap sa dalawang posisyon. Napagtagumpayan nilang dalawa na makawala mula sa pagkakakulong kay Jaime. Ang ama niya, ayon sa pangapulis, ay dala ng depresyon ay nagbigti na lang sa kulungan. But Rio's mind told him otherwise. Alam ni Rio na may binayarang tao si Jaime para pasakitan itong si Alessandro, dahilan para puresahang isabit ito.
Ang kanyang inay hindi kinaya ang halos sunod-sunod na kamalasan sa buhay. Nang malaman niyang patay na si Alessandro, ay nagpakalayo silang dalawa hanggang sa may isang mabuting tao ang tumulong sa kanila. Upang mabilis na makalimutan ni Rio ang mga masalimuot niyang nakaraan, mga sanhi ng pagpanaw ng kanyang amay, naisipan ng kanyang ina na bumangon muli. Nilisan nila ang kanilang bahay sa Barrera. Lumuwas ng Maynila si Rio kasama ang ina at doon na nanirahan para sa bagong buhay. Mapalad ang ina ni Rio dahil nakapagtrabaho ito sa isang factory. Doon na rin nakilala ng ina ang magiging ama niya. Agad nagkamabutihan ng dalawa at hindi na pinatagal ang kanilang relasyon. Nagpakasal agad sila. Dahil sa United States nakabase ang address ng pangalawa niyang ama, kinakailangan pa nitong umuwi sa Amerika. Ang kaisipang tuluyan na siyang mapag-iisa ay ang nagpapalungkot sa kanyang kalooban. Pero hindi naman yun nangyari. Upang makasama ng mga ito si Rio papuntang Amerika ay legal nila itong inampon. From Juan na anak na mahirap sa bayan ng Barrera ay ngayon ay naging Rio Martinez, anak ni Rosalinda at ng isang mayamang negosyanteng si Calex, si Martinez. Humigit kumulang na magtatatlong taon ang ipinalagi ni Rosalinda sa Maynila bago nila tuluyang nilisan ng Pilipinas. Pinalaking masiyahing tao si Rio. Pinag-aral at minahal na parabang tunay niyang anak ng bago niyang ama. Pilit na kinakalimutan ang mga masasakit at mahirap na nangyari sa kanyang buhay. He did. Pero minsan sa pagtulog ay naabutan nilang sinusumpong na masamang panaginip si Rio. Sa tuwina ay naroroon ng kanyang ina at pangalawang ama para pakalmahin siya. Mula bata hanggang sa magkaisip si Rio ay palagi siyang gumigising ng umiiyak. Dahil hindi nagkaroon ng sariling anak ang mag-asawa, ay lalong ibinuhos nila ang oras at atensyon ng mga ito para sa kanya. Lumaki siyang busog sa pagmamahal ng mga ito. Isang bagay yun na ipinagpapasalamat niya ng malaki. Saan man naroroon ang tunay niyang ama, alam niya na masaya ito dahil sa magandang pangyayari sa buhay niya. Marahan niyang pinunasan gamit ang braso ang luha niyang malapit ng pumatak. Ang masaklap na nangyari sa kanyang mga magulang ay matagal na niyang ipinagpapasa Diyos na lamang. Binilang nila ang mga blessing sa buhay nila. Iyon ang turo sa kanya ng kanyang ina at ng kanyang stepfather. Totoong nawala na sa kanyang isip ang paghihiganti niya kay Jaime. Sa dami ng magagandang pangyayari sa buhay niya ay inalis niya ang galit sa kanyang puso. Sa hindi naman niya inaasahang pagkakalapit sa mga taong may kaugnayan kay Jaime, ay muling nanariwa at pumukaw muli sa kanyang puso ang masaklap na nangyari sa kanyang mga magulang. Nagdebate muli sa kanyang isipan ng paghihiganti. Naisakatuparan na niya ang gusto niyang mangyari. Hindi man orihinal na gusto niyang mangyari, at least nakapaghiganti siya. Pero bakit hindi niya makapa ang kasiyahan sa kanyang dibdib? Muli na naman siyang kumuha ng isang stick ng sigarilyo. I thought you quit smoking. Ani ng kanyang ama na hindi niya namalaya na nakalapit pala sa kanya. Napahinto siya sa akma na pagsindi niya sa sigarilyong nasa kanyang bibig. Muli niyang binilik ang isang stick na sigarilyo sa kaha. I can't help it. Sobrang stress na ako these past few days. Alam ko na, siguro sa bago kong posisyon. Saad niya. Siya na kasi ang president and chairman ng kumpanya ng kanyang papa Calex. Ang kumpanya ba talaga ang dahilan kaya ka nagkakaganyan? Yeah. Matabang niyang sagot. O baka naman si Yuri Barrera. Tila nawala siya sa kanyang sarili. Maang siyang napatingin sa kanyang inainahan at napadiretso pa siya ng pagkakaupo. Paanong? Bago pa nito matapos ang kanyang sasabihin, ay bigla na lamang sumulpot si Attorney Carpio. Kasunod nito si Derek. Nasa mukha ni Carpio ang paghingi ng paumanhin. Kay Derek naman ay namumuo ang galit. And he knew why. Hayop ka! Sigaw nito. Pinagkatiwalaan kitang lintik ka. Bagaman hindi siya nito sinugod ng suntok, ay alam rin niyang nagpipigil rin ito ng galit. He didn't say a word. Nauunawaan kita, Derek. Wika ng nanay Rosalinda na kasunod ng kanyang stepfather. Pero sana wag na muna nating pairalin ang galit natin. Mom, anong ibig sabihin? Gusto kong magalit sa'yo, iho. Ani Calex sa kanya.
Hindi ko kasi akalain na nagawa mong ilihim sa akin ang tungkol sa ginawa mo. At pati rin itong si attorney ang ginamit mo pa. Mahinhin na sabi pa nito. I'm sorry. Tanging nasambit niya. Ngayon, maaari ko na ba kayong maiwan na dalawa, Derek? Saad muli ni Alex habang nakahawak sa kamay ni Rosalinda. He nodded. Si Derek naman ay tila napipilitang tumango. Nakakuyom ang mga kamao nito. Ilang sandali pa'y silang dalawa na lamang nasa lanay. Derek, nasabi ko noon na manghihiram ka ng mukha sa kambing kapag nakita kita. Anito. Bakit hindi mo gawin? Anya. He stood up at sinalubong naman ang mga titig ng kaibigan. Hindi ko magawa. You know why? Dahil kahit papano, pinapahalagahan ko pa rin ang pagkakaibigan natin. Yun ang hindi mo nagawa. Isinantabi mo ang lahat ng meron sa atin para lamang sa paghihiganti mo. Alam mo ba kung anong pakiramdam ko nang malaman kong ginamit mo ko para lamang maghiganti sa taong malapit sa akin? Mga taong sobrang importante sa akin at mahal ko. But why? At isa pa, muli nitong putol sa sasabihin niya. May gusto muna akong malaman bago ko putulin ang pagkakaibigan natin. Anito, maang naman siyang napatingin rito. Ano naman ang gusto mong malaman? He was curious. Minahal mo ba talaga si Yuri? O ginamit mo rin lang talaga siya para pasakitan si Tito Jaime? Hindi naman siya nakakibo sa sinabi nito. Tinignan niya lamang ito. Nakipagsukatan nito ng tingin sa kanya. Anong gusto mong marinig na maging sagot ko? Tanong niya rito. Yung totoo, Rio. Gusto kong malaman ang totoo. Matigas na utos nito sa kanya. Would it change a thing? Damage has been done. Nasaktan ko na si Yuri, hindi ba? You're right. She was devastated when she knew that you planned it all. Sukat sa kanyang narinig ay biglang pag-antag ng kanyang kalooban. How is she? He asked. Ano bang inaasahan mong mararamdaman niya? Balik niyang tanong rito. He sighed. Alam kong sobrang hirap sa'yo na patawarin si Tito Jaime. But for Yuri, kung talagang mahal mo siya, kakalimutan mong paghihiganti mo. Hindi ganun kadali ang lahat. Pakli niya. Walang mahirap sa taong nagmamahal. Yun ay kung talagang mahal mo si Yuri. Kaya mo nasasabi yan kasi hindi mo alam kung anong nasa kalagayan ko. Hindi ikaw ang nawalan ng pamilya. Mariing sabi niya rito. Maaari nga. Saan nito? But if ever hindi ko gugustuhin na, mabalot ang puso ko ng punong-puno ng galit. For all I know, mas ako lang rin ang masasaktan in the end. Natigilan siya. Come back to the Philippines. Once and for all. And talk to Tito Jaime. Pinadala ka ba niya rito? Umiling naman ito. It's my decision to go here all the way. Hindi niya alam na pumunta ako rito at kinakausap ka. Then, why? You're still my freaking best friend, that's why. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Di yata't sa kabila ng lahat ng ginawang panggagamit niya rito, ay kaibigan pa rin ang turing nito sa kanya. At mapuputo lamang pagkakaibigan na meron tayo kapag napagdesisyonan mong hindi makipagkita kay Yuri habang buhay. Bilisan mo, bago pa mahuli ang magandang balita niya sana para sa'yo. Yun lamang ang kanyang sinabi at tinalikuran na niya ito. I admire him, sabi ng nanay ni Rio. Agad naman itong nagpunta sa lanay pagkaalis ni Derek. Despite of what you did to him, he managed to get here just to talk to you. He still cares for your friendship. Tinignan niya naman ang kanyang ina. Lalo siyang na-stress. Gusto na lamang niya munang magpahinga kahit ilang saglit. I've been there before. Hindi pa huli ang lahat, son. Maaari mo pang baguhin ang mga pagkakamali mo. At tulad ng sinasabi ko sa iyo noon pa man, Rio, hindi itutuwid ng pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Nagkasala man si Jaime. Hindi naman nangangahulugan na dapat gantihan mo ito. Dahil nagkakasala, at nagkaroon ka na rin ng pagkakamali sa buhay mo. Pag-isipan mong mabuti, Rio. Huwag mong hayaang manaig ang dinidikta ng isip mo. Just follow this. Anito. At sabay itinuro ang kanyang dibdib. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang itinugon niya bago iwan rito.
Kanina pang nakaupo sa tabing ilog si Yuri. Katatapos lamang ng bagyo noong nagdaang araw. Sa kasalukuyan ay nakatira sila sa hasyenda ng kanyang kuya Derek. Isang buwan na ang nakalipas ng lisanin nila ang kanilang mansyon at ang hasyenda. Gusto niyang magalit dahil sa ipinakitang pagkagutom ni Jaime sa sugal. At wala na sa kanilang hasyenda ay wala na rin naman siyang saysay kung iyon ang gagawin pa niya. Nangyari ng lahat ang hindi niya inaasahan. Hindi niya rin maitatago na nasaktan siya dahil buong buhay niya ay doon siya nakatira sa kanilang mansyon. Sa hasyenda Barrera namulat ang kanyang isip. She loved the hacienda that much. Ang lahat ng naroroon. At mas nasaktan pa siya nang malaman niyang si Rio mismong bumili ng hasyenda. Binili niya yun sa palihim na paraan sa pamamagitan ni Carpio. Sadya lamang siyang pinaibig nito. Siya naman ay kay daling mahulog sa malaanghel na bumabalot rito. Napigil muli siya sa pag-iyak. He didn't worth a single tear. Ngayon ay hindi niya maintindihan kung iyon ba'y karma mula sa mga nagawa niya sa nakaraan. She's still questioning herself. Ano nga bang mali sa kanya? Is she not worth enough? Or sadyang mapaglaro lang ang tadhana? The sad thing is, the moment that she starts to miss someone, the reality kicks in that he's already gone. She doesn't know how much longer she can keep telling herself to stay strong and never give up. She faced the mirror. And you should continue to smile, no matter how painful it is. Saad niya nang unti-unti na namang nahulog ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinagmamasdan ni Rio ang nakatayong si Yuri. She was wearing a 90s vintage. Ang laylayan ng mahabang t-shirt niya ay nilipad ng hangin. Mapait naman siyang napangiti. He misses Yuri so much. It had been months since the last time he saw Yuri. Sa kabila ng lahat, malaki pa rin ang pasasalamat ni Rio kay Derek. Kung hindi dahil kasi sa kanya, ay hindi malilinawan ang kanyang isip. Kung hindi dahil sa kabutihang ginawa nito sa kanya, kahit alam niya sa sarili niya na puro paggamit lamang ang ginawa niya rito, ay hindi niya maiisip ang magpatawad. Yes, he could tell in his heart that he had already forgiven Jaime from what he did in the past. Nakalipas ng napakaraming taon. Matagal na at masalimuot ang pangyayari sa kanyang buhay noon na kailangan na niyang lisanin at kalimutan. At hindi na niya muling gagawin yun dahil balakid yun sa pagmamahal niya para kay Yuri. He heaved a deep sigh bago na maingat siyang lumapit rito. Maaari ko bang malaman kung anong iyong iniisip, Binibini? Unti-unti nitong ginawa ang pagpihit na pagharap sa kanya. Nakita niyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Tila hindi ito makapaniwala na nasa harapan niyang ulit ang lalaking ito. How are you, Yuri? He asked her. There was tenderness in his eyes. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa rin ba tapos sa paghihiganti mo kay Papa? Ano pa bang gusto mong kuhain? Pigil na mapaluha siya ng sunod-sunod niyang tanong. Kung siya lamang ang masusunod, ay hindi na siya magdadalawang isip na takbuhin ito at yakapin. Ganoon niya ito kamis. Pero mas alam niya na makakapaghintay yun. Ang mas mahalaga sa mga oras na yon ay ang makapagpaliwanag siya ng maayos at maging maayos muli silang dalawa ni Yuri. Walang-wala na kami, Rio. Or should I call you Juan? Wala na sa amin ang lahat ng ari-arian ni Papa. Maging ako hindi makapaniwala na lahat pala ng mga properties namin sa bayan ay hindi na pala sa amin. Hindi ko akalaing matagal na pala kaming mahirap. Pero hindi ko man lang nalaman yun kasi binuhay pa rin ako ni Papa sa kasaganahan. Pero ang lahat ng yun ay may kapalit pala. Nabaon ng Papa sa utang. At ang huling alas na lang pala ni Papa ay ang aming hasyenda. And it's already yours. Ano pa bang gusto mo? May kulang pa ba? May galit at diin ng bawat letra na saad ni Yuri. Yuri, ano pa ba? Sigaw nito. He looked directly into her eyes. You. What? Talaga namang hindi makukumpleto ang plano ko kung wala ka sa buhay ko. Mabilis niyang tugon bago pa nito matapos ang sasabihin nito. Anong? Huwag mong isipin na makapaghiganti lamang ang pinakay ko ay ibig sabihin nun
Hindi na kita minahal. If you thought that way, maling-mali yun. Dahil kung nagawa kong mapaibig kita, ay doon rin nagsimula ng mapaibig ako sa'yo. Along the way. At alam mo kung ano pang mas masakit na pinagdidesisyonan ko? Yun na yung mas pinili kong lumayo sa piling mo at ituloy ang binabalak sa ama mo. Mahabang sabi niya. Ibig ba nitong sabihin ay, yes, minahal kita at mamahalin pa rin kita. Madamdaming pahayag niya. Inilang hakbang nito ang kanilang pagitan hanggang sa gahibla na lamang ang espasyo nilang dalawa. Is this for real? Hindi na mapigilang mapaluhang tanong ni Yuri. Bahagya nitong palihim na kinurot ang sarili niyang mga kamay kung sakaling baka panaginip lamang ang lahat ng nagaganap. He smiled. Lahat ng ito ay totoo, Yuri. Anya, totoong naririnig mo sa akin ang mga katagang to. I will always love you, Yuri Barrera. I want you now in my arms and forever in my life. Nahulog naman sa mga mata nito ang isang butil ng luha. I want to be the only hand you ever need to hold. Pahabol pa ni Rio. Tuluyan ng pumatak ang mga luha sa mga mata ni Yuri. Naririto na ako. Umiiyak ka pa rin? Natatawang saad ni Rio. You idiot! Tears of joy to! Saad nito na sinunggaban na ng yakap si Rio. Ano nga pala yung sinasabi ng pinsan mo na magandang balita? Pagbabago ng topic ni Rio. Yuri was smiling. Hawak niya kasi ang piti na itatapon na sana niya. Pero natigilan siya nang biglang may tumawag sa kanya. Nakayo kung inabot niya yun kay Rio. Nanlaki ang mga mata ni Rio sa nakita. You're pregnant? 2 months. Nakayuko pa rin saan ni Yuri. Nagulat naman si Yuri nang biglang sumigaw si Rio at nagtatalon sa tuwa. Magiging tatay na ako! Sigaw ni Rio at mahigpit na niyakap ang asawa. Gumanti rin ito ng yakap. Noon niya lamang naramdaman ang matinding pangungulila rito. He bent his head and kissed her lips. Ngayon, nakapaloob na ron sa bawat paghalik niya sa dalaga ang kanyang taos-pusong pagmamahal. Both of them are whispering the word I love you. Sa halip na sa hasyenda ng kanyang pinsang si Derek siya inuwi ni Rio, ay sa hasyenda Barrera siya nito dinala. Napatingin siya rito. Tanging kindat lamang nakuha nito bago pa niya ituloy ang pagmamaneho. Pagkadating nila sa dati nilang mansyon, ay may kung anong pagmamadali siya nitong hinila. Sumunod na lamang siya rito. Laking gulat niya nang meron siyang nakitang konting salo-salo sa dining table. Naabutan nilang masayang nagkwekwentuhan ng kanyang papa at ang kanyang kuya Derek. May kausap ang mga ito na may kaedad ng kanyang papa na babae at lalaki. Ipinakilala siya nito sa kanyang mama at sa kanyang attorney Carpio. Nalaman niya rin na nakaplano na rin pala ang isang garden wedding nilang dalawa ni Rio. Sa mismong mansyon yung gaganapin. Ang mga malalapit na kaibigan ni Yuri na sina Mikaela, Sandara at Saimay pawang imbitado sa kanyang kasal. At syempre, hindi magpapahuli na imbitado rin ng mga tauhan sa dalawang hasyenda. Ang matandang lalaking kanyang namukhaan ay umalis na pala ng Barrera. Matapos niyang malaman na si Juan, ibinigay rin naman ni Rio ang kapatawaran sa matanda. Wala nang ibang nahiling pa si Yuri pagkatapos ng lahat habang nakatingin sa yakap-yakap niyang asawa. Wakas.